Nagte-trending yung mga hashtag na nasaan ang Pangulo. Oo, tama. Lagi silang hinahanap kung nasa sila. Kasi pero legit na mga time na yun. Kasi may mga times sa 2 days, 3 days, hindi na sila nakikita. Yes, Pero yes. sumasagot yung dalawang Pangulo na yun. Kapag wala sila or kapag hinahanap sila, sasagutin nila kung bakit. So tatanungin kita ngayon, Oo. nasaan ang Pangulo? Kanina nasa Malacanang siya. Okay. Kasi, di ba, ngayon ibinigay ng DBCC, Development Budget Coordination Committee. Oh. Di ba, yung kanilang rekomendasyon kung ano yung dapat na gawin doon sa excise tax sa petrolyo. So, etong pinapakita natin na picture ngayon, yan yung meeting ng Uplift. Di ba yung binuo na Crisis Management Committee ng Malacanang? Tapos pinag-usapan dito yung recommendation ng DBCC tungkol doon sa excise tax. Kasi matatandaan natin na nung pumutok itong problema sa petrolyo, mismong si BBM naman yung nagsabi na pinag-aaralan na hingin yung emergency powers sa Kongreso para maibaba niya yung excise tax. And that's exactly what happened. Binigay naman sa kanya yung emergency power, although ang sinasabi nga, kailangan pang hintayin yung 15 days after publication, after ma-publish, bago magamit yung emergency powers para ibaba yung excise tax. Ngayon, ang inaantabayanan namin sana kanina, kaya medyo late na rin kami nakaalis ng Malacanang, yung announcement ni PBBM. Dapat kasi kanina niyang hapon i-announce yung decision niya on excise tax. So we were waiting around up until 5 p.m. dun sa video message niya. Kaso hindi natuloy. Yeah. Mukhang hindi kasi natuloy yung kanyang recording nitong hapon, tas dumiretso dun sa mga kasunod na private meeting. Hindi na makaalis. So ang promise sa amin, bukas na lamang daw ng umaga. Pero para na ibibigay yung kanyang decision. So whether yes or no, Kung ito. yes or no, and kung yes, or hindi. gaano kalaki yung itatapyas mo dun sa excise tax, di ba? Tas kailan yung implementation. Bukas niya i-announce yan, ina-expect natin yan tomorrow. Pero yung tanong na nasaan ng Pangulo, nawala ba siya? Hindi ko, kasi Nagtaka rin ako. Kasi ang daming pupunta sa aking, sa algorithm ko, nung nagtatanong kung nasaan ang Pangulo. Led by our, palagi ang guest dito na si Harry Roque. Yes. Na nasaan ang Pangulo. Kaya sabi ko, tatanungin ko nga si Masepa, nakita kami ngayong gabi. At ayan na nga ang kasabi. Kasi marami naman siyang mga recorded messages lagi. Yes, kaya nagtataka rin ako na wala ba siya. At saka kasi may lumalabas dun sa mga social media, yung isang dating kasamahan natin sa industriya na hindi na part ng industry ngayon, may mga nagpo-post sa Facebook na sinasabi na eto yung picture na ipinost ng RTVM na ipinapakitang kasama pa si namayapang JPE dun sa picture. Parang ang point ko, kahapon yan pinost, kahapon naka-live si BBM dun sa Malacanang. Nagtaka rin ako Na-cover doon. mismo ng Malacanang reporter na naroroon kasi full siya. So ilang reporters lang yung pinayagan na makapasok dun sa loob. Pero nakita na he was there. Sa oath-taking, diba? Nag-oath-taking doon sa Vice Mayor's League. So, nandun siya. Ang hindi lang talaga siya naka-attend na wala pang paliwanag ang Malacanang kung bakit hindi siya naka-attend yung event ng OFW sa Quezon City kahapon ng umaga. Yeah. Yun yung hindi pa na-explain kung Kung bakit bakit. hindi siya naka-attend. Kahapon pa lang naman pala. Kahapon ng umaga Walang sighting. yun. Kinahaponan. Nakita na agad. Ay, Kasi 10 grapunan. a.m. yung OFW event sa Quezon City. 2 p.m. yung event niya sa Malacanang. So, nakita siya nung hapon. So may witness. May witness. May Yeah. witness. Kaya tapos, nagkaroon pa siya ng meeting sa isang car company. Mitsubishi. Mitsubishi. Yes, Mitsubishi. Kasi nag-meeting with pa siya doon. Pinoy. So parang, bakit hinahanap? Yeah. Kita naman. Actually, nagtataka rin ako doon kaya kung bakit hinahanap. Hindi dahil sa gusto natin i-defend. Kasi tayo naging gawain natin bilang tayo yung nagpalas reporter ng ilang administrasyon. Yes. Talagang kami, mapaghanap kami kung nasaan ang Mapaghanap, Pangulo. hindi natin kung nasaan ang pinalulusot Pangulo. pag nawawala. Pag nawawala. Pero kapag naman may maling kamakalat kung nawawala, dapat din itama.
tinatama. So, tinatama Yes. namin na nandyan. Ako, wala na ako sa Malacanang, hindi na ako nagko-cover, pero alam ko na may activity kahapon. Dahil ni-live namin yon. Yun. Ni-live Oo. namin sa news channel namin. So, alam namin na merong event kahapon. At ako, halos kabisado ko yung RTVM site eh. Kasi Oo. nga, nakaantabay ako doon for all the live things, para ila-live yung mga bagay-bagay sa Oo. channel natin. Lagi ako doon, kaya alam ko kung may lalabas na bagong video, file man yan, naka-note doon kung file or kung totoong kanina lang yan, or Correct, recorded correct. earlier, o kaya live talaga. No? Kaya yung nagtataka ko na kumakalat na may litrato na luma, nakasama pa si JPE. Nakita ko na yung picture na yun, pero noon pa. Okay. Malamang na nandyan pa si yun. JPE. At saka parang nakaka-insulto naman din para dun sa mga tao sa RTVM na naririyan na sa RTVM. Yung iba dyan, panahon pa ni GMA, nandyan na. Yes. Panahon ni Pinoy, nandyan. Inabot kay Duterte, nandyan. Hanggang Yes. ngayon, nandyan. Ay, Parang oo. insulto naman sa kanila na magpo-post ng picture na alam ng luma, ire-repost, tas palalabasin na bago. Parang hindi naman ata maganda yun. Maganda. Unang-una, Hindi pala parang, hindi talaga maganda yun. ako bilang tayo, nagko-cover doon, Oo. source ko nga ang RTVM ng video na latest. Latest. No? Parang kung luma, for docu na yon. Yes, yes. Pag may ginagawa akong documentary o pag ginagawa akong parang special report, Oo. pwede akong humingi doon ng kopya ng luma. Pero Yes. usually, ang source natin sa kanila, sourcing natin sa kanila, yung bago. Yes. Live. Oo. Pinaka-latest na ginagawa ng Pangulo. Nagagalit nga ako sa production natin kapag sobrang luma yung ginagamit na file. Correct. Kasi pwede naman yung pinaka-recent today o recent Na file. kahapon. na Oo, file. totoo din naman. Pero mga kapatid, madali rin namang i-check yan kung fake news yung nababasa nyo o hindi. Punta lang kayo dun sa official website, yung official source talaga. Kung Malacanang yung gusto nyong i-verify, i-check nyo doon sa official RTVM site o kaya yung Office of the President or Official Gazette. Yes. Napakarami yung pwedeng pagcheckan. Senate, yung kailangan nyo na i-check kung verified yun, senate.gov.ph. Kompleto Congress, ganun din. Ang problema Diba? kasi, marami sa kanila ay tinatamad ng mag-check ng ganyan. Ang tatamad, Kung totoo. clickbait talaga, kung ganyan, parang, sige, share na agad. Ang dami ganyan, mga mga well-educated to mga tao, nga. na minsan nagsisend sa akin, sinasabi ko, please naman, check naman, quick lang yung mga items, mga Correct. quick na Google search, makikita mo agad kasi kung big news na ganyan, lalabas yan sa mga headlines Alam mo, na lahat ng mga legit news outlets. Ito ha, Totoo. leksyon nga ito para sa atin sa media na yun nga, yung dapat maging conscious tayo ng paglalagay ng file. Kasi usually may mga video, hindi mo may iwasan mga Yes, video gagamitin mo from the archives and doon. Lalagay mo doon file o kaya ay yung actual date kung kailan nangyari yung event na yun, kung ba't mo ginagamit, conscious kami sa ganyan. Pero napapasin ko lang ngayon sa panahon po ng social media na lahat tayo may access na minsan tinatanggal nyo kasi may nagka-crop. Right. So, nagmumukhang parang inilabas namin ngayon dahil latest to. Pero totoo, nakalagay naman talaga dyan file. Kaya, Oo nga. kaya ay may date kung kailan nangyari yung event na yun. Pero nagmumukha tuloy kami pa yung nag-fake news na nagpapakalat. Correct. Pero sa totoo lang, nakalagay naman talaga Oo, doon kung file. na-crop Very out conscious sa lang. mga playback natin dyan. Yes, Oo, yung mga kita naman graphics natin lagi. people natin. Oo. Oo. At saka ang nakaka-disappoint lang talaga yung gagamitin nyo pa yung logo ng mga legit media outlet para palabasin na totoo yung mga announcement nyo. Panluloko Alam- talaga. Yes, Oo. alam naman natin ang objective nyo, manloko. Yeah. Diyos ko naman. Hindi natin kailangan yung ganyang klase ng problema. Dagdag na sakit na ulo. Natawa ako ngayon. doon sa nakita ko kanina, yung tatlong logo nung top 3 news organizations. Oh. Magkakatabi pa na parang, wow, kailan naglabas ng joint report ang Magkaiba. I mean, magkakasama kami sa industriya pero parang Oo. never kami naglabas ng mga joint na, Oo. na lahat ng logo namin. Announcement. Oo. Unless tulad namin, ang MVP group, yung Philippine Star at saka yung... Iba yung sister stations Iba tayo. yun. One News, Sister One News, saka networks News 5. True kasi FM. yung Magkakatabi logo yun namin. kasi isa naman kami. Oo. Kumbaga. Pero pag nakita nyo naman na ABS, TV5 at saka GMA, nasa iisang Baka imposible press release. naman nun. So, labo po yan, ha? Huwag po kayo mga maniniwala. to. Hindi daw magkakagalit kami, kundi
may kanya-kanya kaming news organization. Yes. Oo. Okay. Pero lahat po kami magkakakampi sa Oo paglaban naman. sa fake news. Oh, yes. Oo, yung mga legit lang na news organizations, hindi po yung mga nagpapanggap. Yes. O, mag-i-intro na kami ha, mga kapatid, kasi may mga humihiling na eh. Oh. Politika daw. Okay. Politika, oo. Hindi pa politika pinag-uusapan namin. Bakit ba kumakalat yan? Hindi ba dahil sa politika? Politika